isang lalaki ang napadpad sa isang tahimik at liblib na bayan kung saan ang balak niyang tapusin ang sarili ay naging pinakapinag-uusap ang pangyayari. Dahil dito, bantay sarado ng mga taga-roon ang bawat kilos at salita niya, at ang mga nag-iisa at malulungkot na kababaihan ay nagsimulang mahulog ang loob sa kanya. Si Julian po ay nagtatala ng kanyang buhay sa isang tape recorder habang naglalakad sa gitna ng kawalan. Gayunman, hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin tungkol sa sarili. Ang tanging bagay na sa tingin niya'y karapat-dapat banggitin ay ang matagal na niyang pangarap na makita ang dagat, na ni minsan ay hindi pa niya nasalayan. Pagkatapos ng mahabang lakad, narating niya ang isang antok na bayan at nagtungo sa isang luma at sira-sirang hotel. May pag-aalinlangan sa kanya ang may-ari nitong si Vern, habang ang kapatid nitong si Lucy ay hindi siya kinausap at itinuro na lamang ang kanyang silid. Hindi batid ni Julian na agad siyang napansin ng buong bayan. Kina Mayor Henry at Sheriff Leon, kainahinala ang pagdating ng isang estranghero, lalo't wala siyang sasakyang dala. Dahil dito, minanmanan ni Leon ang bintana ni Julian sa buong gabi upang masiguradong wala itong gagawing masama. Ang asawa niyang si Darlene ay natatakot na baka isa itong terorista, hindi alam na nakikinig lamang si Julian sa kanyang tape recordings. Sa labas ng silid, palihim na nakikinig si Vern, ngunit nahuli siya ni Lucy kaya agad itong umalis. Kinabukasan, bumaba si Julian dala ang kanyang mga gamit, ngunit agad siyang tinanong ni Vern. Sabi ni Julian, papunta siya sa dagat, ngunit inisip ni Vern na baka tumatakas siya sa batas. Hindi na lamang ito pinansin ni Julian at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng bayan. Ngunit napansin niyang sinusundan siya ng sasakyan ni Sheriff, habang wala namang ibang dumaraang sasakyan na maaaring masakyan. Dahil dito, bumalik siya sa bayan, at nakita niyang pinagmamasdan siya ng lahat ng tao. Pagbalik niya sa hotel ni Vern, pinagchismisan siya ni Darlene at ng mga kaibigang sina Layla at Dee. Sabi ni Darlene, iniisip ni Leon na sangkot si Julian sa kainahinalang gawain, kaya nagulat si Dee. Si Layla naman ay sarkastikong nagsabi na ang ganoong klase ng tao ay hindi bagay sa boring nilang bayan. Sa isang pagkakataon, nagtungo si Julian sa tulay sa may ilog upang mag-record ng kanyang saloobin, ngunit napahinto siya nang may isang matandang lalaking palakad-lakad sa paligid niya. Dahil sa pagkailang, bumalik siya sa kanyang silid at sinabi kay Lucy na parang tinuturing siyang kakaiba ng buong bayan. Samantala, pinagalitan ni Layla ang asawang si Henry dahil wala raw itong ginagawa kay Julian. Sagot ni Henry, wala pa namang nangyayari, pero kumbinsido si Layla na masamang tao si Julian. Kinabukasan, pati mga bata ay sinusundan na si Julian. Lalo pang natakot ang mga tao, kaya hinarap siya ng alkalde. Pinagtulungan siyang tanungin ng mga taga-bayan ukol sa kanyang motibo, iniisip kung nagbebenta siya ng ilegal na gamit. Mariin itong itinanggi ni Julian, ngunit hinala ni Layla ay isa siyang kriminal na tumatakas. Depensa ni Julian, papunta raw siya sa dagat nang masira ang kanyang sasakyan. Pero sinabi ni Leon na wala silang nakitang sirang sasakyan sa kalsada. Hiniling ni Henry ang susi ng sasakyan, ngunit sabi ni Julian, itinapon na niya ito sa galit. Dahil dito, lalong hindi sila naniwala, kaya tinambakan siya ng tanong ng mga tao hanggang sa tuluyang map-icon si Julian at umamin, may balak nga siyang tapusin ang sarili niya. Nabigla ang lahat, lalo na si Sarah na nanonood mula sa labas. Nagtanong ang mga tao kung bakit niya gustong wakasan ang kanyang sarili, ngunit tahimik lang si Julian at lumisan. Sa hotel, tinanong niya si Vern kung may dumarating bang bus o tren palabas ng bayan, ngunit sinabi nitong, wala. Inalok na lang siya ni Vern ng alak matapos marinig ang kanyang sinabi. Bumalik si Julian sa kanyang silid at nagbabad sa bathtub, ngunit pinuntahan siya ni Reverend Bean upang kausapin tungkol sa kanyang balak. Hinikayat siyang ilabas ang kanyang saloobin, ngunit nang hindi siya nagsalita, umalis na lang ang Reverend. Di nagtagal, dumalaw si Henry at inanyayahan siyang kumain ng hapunan, ngunit tumanggi siya. Kinahapunan, si Layla naman ang bumisita at tila nagpapahiwatig pa ng interes sa kanya. Samantala, ikinwento ni D. kay Bobby ang tungkol kay Julian, ngunit tila hindi ito interesado gaya ng iba. Kinabukasan ng umaga, nagising si Julian at nakita niyang nakasilip pa rin sa bintana ang mga bata. Napansin din niyang wala na ang kanyang mga gamit sa aparador, kaya't agad siyang nagtungo kay Vern. Sinabi nitong dinala ni Lucy ang mga iyon upang labhan. Laking gulat ni Julian nang makita niyang malinis at planchado na ang kanyang kasuotan pagbalik niya sa silid, ibinalik ito ni Lucy habang wala siya. Bago pa siya makapagbihis, dumating si Dee at iniabot sa kanya ang isang Biblia, sabay aminong nalungkot siya sa narinig tungkol sa plano ni Julian. Hindi komportableng naupo si Sarah sa tabi ni Julian upang makipag-usap, ngunit sa huli nagpasya siyang umalis.
Kahit kumbinsido na ang mga tao na hindi siya kriminal, patuloy pa rin nilang sinusundan si Julian saan man siya magpunta. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga ito, ngunit kalaunan ay napagod na siya sa pagsubaybay sa kanya kaya bumalik na lang siya sa hotel, habang sinusundan pa rin ng karamihan. Habang papalapit siya sa hotel, sinalubong siya ng isa pang grupo ng mga residente at binigyan siya ng mga regalo. Kaya naman umakyat siya pabalik sa kanyang silid na pan ang bisig ng mga dala. Sa pag-asang makapagsarili, sumigaw siya mula sa bintana na hindi ko itutuloy ang balak ko ngayong araw. Dahil dito, nagsialisan ang mga tao, nagtataka kung baka bukas na ito magaganap. Kinabukasan, nadatnan muli ni Julian ang mga bata sa labas ng kanyang silid, na labis niyang ikinainis. Kaya nang may kumatok, napasigaw siya nang umalis ka na. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niyang si Sarah pala ito, na nagulat sa inis niyang tono. Nang matanto ni Julian na hindi pa sila kailanman nagkita, inimbitahan niya ito sa loob at humingi ng paumanhin sa pagkakasigaw. Agad namang ibinahagi ni Sarah na napanaginipan niya si Julian na nasa silid niya at sinasaktan ang sarili. Nang makita niya ito sa bayan, alam niyang ito ang lalaking hinihintay niya. Dahil dito, bigla siyang tumalon sa mga bisig ni Julian at hinalikan siya. Naguluhan si Julian at tinanong kung paano siya napanaginipan gayong ngayon lang sila nagkita. Ipinaliwanag ni Sarah na araw-araw niya itong nakikita sa kanyang panaginip, kaya alam niyang ito talaga ang dahilan kung bakit dumating si Julian sa bayan. Dahil sa matinding pananabik, ipinahayag ni Julian na mabubuhay siya ng habang buhay para sa kanya. Ngunit mariing sinabi ni Sarah na hindi siya dapat maging hadlang sa mga plano ni Julian, at iniwan siya. Sa kabila nito, lalong naging interesado si Julian kay Sarah, kaya nag-record siya ng kanyang mga iniisip tungkol sa kanya, at tinawag pa niya itong parang babae sa kanyang mga panaginip. Kinabukasan, dumalaw si Darlene at nag-alok kay Julian ng homemade muffins. Pinuri niya ang luto ni Darlene, at ibinahagi naman ng babae na gusto talaga niyang maging panadero, ngunit ayaw ng asawa niyang ipatikim sa iba ang kanyang niluluto. Bigla siyang natigilan at sinabing masyado nang maikli ang oras ni Julian para sa kanyang mga kwento. Ngunit sagot ni Julian, maikli rin naman ang oras ng lahat, pero palagi tayong nag-aaksaya ng panahon bago gawin ang gusto natin. Napaisip si Darlene sa kanyang sinabi kaya tahimik na siya umalis. Pagkaalis ni Darlene, pumasok si Lucy sa silid upang maglinis. Napansin niya ang muffins kaya ipinaliwanag ni Julian na bigay iyon ni Darlene. Nang maramdaman niyang nagseselo si Lucy, sinabi niyang gusto rin naman niya ang inihain nitong almusal sa kanya. Ngunit nang makaalis si Julian, itinapon ni Lucy ang natirang muffins. Sa labas, nakakita si Julian ng kuting at iniabot ito sa barbero na si Tobias. Habang kinakausap siya, sinabi ni Tobias na hindi raw dapat mailibing si Julian na pangit ang gupit, kaya binigyan siya ng libreng haircut. Labis ang pagkagulat ni Julian nang makita ang sarili sa salamin sa kabilang kalye. Doon, napansin siya ng sastre na si Tom, na nag-alok sa kanya ng libreng kasuotan. Tinanggihan niya ito, ngunit iginiit ni Tom na nais niyang maging bahagi ng pakikipagsapalaran ni Julian. Dahil sa lahat ng atensyong natatanggap niya, unti-unting naging komportable si Julian sa bayan, kahit pa maraming mata ang patuloy na sumusubaybay sa kanya. Maya-maya, nadatnan niyang naglilinis si Lucy sa kanyang silid, kaya tinanong niya ito kung pwede muna siyang mag-isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapot niya ang balikat ni Lucy at nabigla ito. Doon lamang niya napagtantong bingi si Lucy at binabasa lamang nito ang kanyang mga labi sa tuwing nag-uusap sila. Dahil dito, sumulat si Lucy sa kanyang notepad at tinanong kung bakit nais ni Julian tapusin ang kanyang buhay. Umiwas siya sa tanong dahil mahirap itong ipaliwanag. Kinahapunan, muling nagtungo si Julian sa tulay at nag-isip kung ang ilog sa ibaba ay konektado sa dagat. Sinundan siya ni Sarah, dahilan para maghinala siyang tinitingnan siya nito kung tatalon siya o hindi. Ngunit sinabi ng babae na sasama siya sakaling mangyari ito. Dinala siya ni Sarah sa ilog, at ikinwento kung paanong dati nagpupunta siya roon tuwing gabi upang pag-isipan ang kanyang mga takot. Pagkatapos ay dinala siya sa puntod ng kanyang ama, na ayon kay Sarah ay patuloy pa ring nagbabantay sa kanya. Ang problema raw ay hindi niya ito maramdaman hanggat hindi niya sinusundan ang ginawa nito, ang pagtapos sa sarili. Pagkatapos nito, dinala ni Sarah si Julian sa kanilang bahay at binigyan siya ng sweater na siya mismo ang gumawa. Inamin niyang matagal na siyang gumagawa ng mga damit para kay Julian simula nang mapanaginipan niya ito, at laking gulat ni Julian na halos eksakto ang sukat ng mga ito sa kanya. Walang salita, nag-alis ng tapal-odo si Sarah at inimbitahan si Julian na humiga sa kanyang kama. Sumama si Julian at nagkaroon sila ng mesensinang palakpakan. Kinagabihan, masayang nag-record si Julian ng kanyang saloobin, pinupuri kung paano siya pinasaya ni Sarah.
Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ginugupit ni Sarah ang sarili niyang buhok upang isama sa paggawa ng kanyang mga sweater. Pumunta si Julian sa bar, ngayon ay tila handa ng mabuhay muli. Kasama niya roon sina Stonewall at Tyler, na nagsimulang manghula kung paano niya tatapusin ang sarili. Ayon kay Stonewall, mas malinis daw ang gamot kaysa armas, ngunit sabi ni Tyler, mahirap daw kung kulang ang dosage. Nararamdaman ni Julian ang pagkailang sa usapan, pero humahanga ang mga lalaki sa kanya dahil napagpasyahan na niya ang kanyang kapalaran. Dahil dito, niliber siya ng mga ito ng inumin. Kinabukasan, tinanghali siya ng gising kaya gin-icing siya ni Lucy para bigyan ng gamot sa kanyang hangover. Matapos magagahan, umakyat si Julian sa attic ng hotel para sa kaunting katahimikan, pero natagpuan siya ni Vern. Inabutan siya ng hotel owner ng armas bilang regalo, at sinabing iyon ang pinakamadaling paraan para maisakatuparan ang kanyang plano. Iniwan sa kanya ang armas, pero sa halip na matuwa, natakot si Julian. Paglabas niya, sinalubong siya ni Leon at niyaya itong manggaso. Sa kagubatan, sinabi ng sheriff na ang pagtapos ay isa sa pinakamasarap na kasiyahan ng mga lalaki. Inamin pa nito na may natamba na siyang tao na walang nakakaalam. Para sa kanya, pareho lang iyon sa pagtapos ng kuneho. Akala ni Leon pareho rin ang pakiramdam ni Julian sa nais niyang gawin sa sarili, kaya napilitang pumayag ang kinakabahang lalaki. Pagdating nila sa bahay ni Leon, nakita nilang nagsimula na si Darlene sa kanyang negosyo sa pagbibig, na nangganyo ng mga sinabi ni Julian. Nainis ang sheriff sa kanyang bisita. Habang pabalik sa hotel, nagulat si Julian nang makita ang isang babae na nangongolekta ng pastahan kung kailan niya tatapusin ang sarili. Sinusundan pa rin siya ng mga batang lalaki sa bayan, dahil gusto raw nilang makita ang isang taong gagawin iyon, dahil wala pa silang nakikitang ganoon. Lumapit din sa kanya si Reverend Bean at tinanong siya tungkol sa kanyang pananaw sa kabilang buhay. Dahil sa pagod at pagkainis, binulalas ni Julian na sana'y makuha ng mga tao sa kabilang buhay ang mga bagay na hindi nila nakuha sa tunay na buhay. Dagdag pa niya, kung totoo mang may Diyos, marami itong kailangang ihingi ng tawad. Paglaon, nilapitan siya ni Laila at niyaya sa picnic, pero sobra na ang atensyon kay Julian kaya tumakbo siya palayo. Nauwi siya sa tulay muli at nag-record sa kanyang tape na kailangan na niyang umalis sa bayang ito. Ngunit gusto niyang isama si Sarah, sapagkat pakiramdam niya ay buong buhay niya itong hinintay. Dahil dito, mas lalo pa siyang naglaan ng oras kay Sarah, pinahahalagahan ang bawat sandaling kasama siya, kahit hindi pa rin siya sigurado kung siya nga ba ang lalaking hinihintay nito. Isang umaga, habang paalis si Sarah mula sa silid ni Julian, nakita ito ni Vern at ngumiti na parang alam na niya ang nangyayari. Naglakad-lakad si Julian at nakilala si Bobby, na humingi ng payo. May malalaking pangarap daw ito at pakiramdam niya ay sisabog siya kung hindi niya ito isa sa katuparan. Isa sa mga pangarap nito ay maging artista, kaya nagsimulang magyabang para ipakita ang talento. Tinanong nito si Julian kung ano ang dapat niyang gawin, at dahil sa pagkainis, sinabi na lang nito, gawin mo ang gusto mong gawin. Dinalaw siya ni Dee sa kanyang silid kinahapunan, hinuha nitong nasaktan si Julian ng isang babae kaya nais nitong tapusin ang kanyang paghihirap. Inalok niya ang sarili para aliwin si Julian. Sa pagsubok, iminungkahi ni Julian na magalis ito ng tapal-odo, at sa gulat niya, ginawa nga ito ni Dee. Tumayo siya sa likod nito, damaykit saglit, tapos lumayo at nagpasalamat. Kinabukasan, ipinakita ni Vern kay Julian ang buong koleksyon niya ng armas, iniisip na baka hindi ito humanga sa naunang armas. Inalok siya na pumili ng kahit anong saldata, pero habang abala si Vern sa pagsasalita tungkol sa kanyang koleksyon, palihim na lumabas si Julian. Pumunta siya sa shop ni Tom para bumili ng kurbata. Habang pumipili, tinanong siya ng mananahi kung naranasan na niyang umibig. Sumagot si Julian ng oo, kaya nakaramdam ng pagkakaintindihan si Tom at ibinunyag na mahal niya si Leon simula pa noong bata pa sila. Umiiyak ito dahil kasal na si Leon at kung malalaman man ng iba, kamumuhian siya. Sinabi ni Julian na mas masakit ang pagsisihan ang mga bagay na hindi mo nagawa, kaya't huwag hayaang hadlangan ng takot ang sarili. Bumalik si Julian sa hotel na may pakiramdam na may nababago siya sa buhay ng iba. Ngunit hinarap siya ni Dee dahil iniwan siya ni Bobby para tuparin ang mga pangarap niya, ayon sa payo ni Julian. Sa kabila nito, humingi pa rin si Dee ng payo kung ano ang dapat niyang gawin. Napatigil si Julian sa epekto niya sa mga tao at nasambit na lamang, hindi ko masasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Nagpunta siya kay Tobias para magpaahit, ngunit habang tinatasan ng barbero ang kanyang labaha, sinabi nitong humahanga siya. Kay Julian dahil sa paraan nitong gawing sining ang kanyang huling mga araw sa piling ng mga taong hindi niya kilala. Sinabi pa nitong isa rin siyang artista sa paghawak ng labaha at iniisip paminsan-minsan na gamitin ito sa iba.
Dahil dito, kinabahan si Julian at tumakbo. Samantala, namuno si Reverend Bean sa misa at binigkas ang mga salita ni Julian sa mga taga-bayan. Inamin niyang unti-unti na siyang nawawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil wala itong paghingi ng tawad sa kaguluhang ginawa sa mundo. Sa puntong iyon, humingi siya ng tawad sa kanyang mga kapitbahay sa ngalan ng Diyos. Nagdulot ito ng pag-aalinlangan sa kanyang mga tagasunod. Kinagabihan, nadatnan ni Julian si Sarah sa kanyang kama, umiiyak. Nagtanong ito kung pwede ba silang laging magkasama, at sinagot siya ni Julian ng halik, na nauwi sa isa pang gabi ng palakpakan. Ngunit paggising niya kinabukasan, isang sulat na lang ni Sarah ang naiwan sa kama. Nabigla siya sa laman ng liham at dali-daling nagtungo sa ilog, kung saan nakita niya ang scarf ni Sarah na nakatali sa tulay. Kahit hindi nakita ang katawan nito, nagluksa siya habang binabasa muli ang pamamaalam ni Sarah. Ayon dito, upang mapatunayan ang pag-ibig niya, kailangan niyang mauna para hintayin si Julian sa kabilang buhay. Labis itong dinurog si Julian, dahil inakala niyang si Sarah ang dahilan para mabuhay siyang muli. Habang nagluluksa, dumating sina Henry, Leon, Vern, at Tobias at kinatok ang kanyang pinto. Ikinagalit nila na parang niloko sila ni Julian, dahil naniwala sila sa kanya at may isinakripisyo pa. Nais lang daw nilang makita siyang tuparin ang ipinangako. Sinabi ni Julian na may karapatan siyang magbago ng isip, pero ibinunten nila sa kanya ang sinapit ni Sarah. Ipinaalala ni Julian na siya lang ang totoong nagmalasakit dito, pero mas madali raw siyang sisihin kaya ganoon na lang sila. Hindi ito pinansin ng mga lalaki at iginiit na tuparin niya ang dahilan kung bakit siya narito. Kaya't napilitan si Julian na sabihin, bukas ko na gagawin. Natuwa ang grupo at umalis. Ginugol ni Julian ang gabi sa pag-iisip. Kinabukasan, lumabas siya ng hotel dala ang kanyang malite at, gaya ng inaasahan, naroon na ang buong bayan para panoorin siya. Habang naglalakad palabas ng bayan, inalok pa rin siya ni Leon ng sakay, para matiyak na tutuperin niya ang kanyang plano. Hindi nagtagal, pinagsuot siya ng suot na ibinigay ni Tom at inihatid palabas ng kanyang silid ni na Henry, Leon, at Vern. Habang inilalakad siya papunta sa kanyang huling hantungan, natagpuan ni Lucy, ang bingi, ang kanyang mga tape recordings. Kahit hindi niya marinig ang mga salita, inilapit niya ito sa kanyang dibdib at naramdaman ang mga pag-vibrate ng boses ni Julian. Sa tapes, ikinwento ni Julian kung paanong ang bayan ang nagsilbing pansamantalang hintuan sa dulo ng kanyang paglalakbay. Dahil dito, natutunan niyang magmahal muli at magkaroon ng layunin, pero tinanggap niyang panahon na upang magpatuloy.